Talakayin natin ang abandonadong temang parke ng Aliman sa Hokkaido hapon. Isa ito sa pinakamalaking temang parke dito. Kabilang ang hotel. Masuriin muna natin ito bago ang mga sakayan. Sobrang laki nila. Pasok tayo. May kotse mismo sa harap. Mukhang napakamulto rin ng lugar na ito. Literal na tayo na ang huling natira. Ang ganda ng kwartong ito, mga kaibigan. Sobrang saya ko na ito'y nanatiling buo sa loob ng mga taon. Para sa akin, ang pinakikamaganda yung mga kwarto ay nasa pinakamataas na palapag. Nakakakilabot talaga ang pakiramdam nito. Tila may mga taong nahiga sa kamang iyon. Lahat ng mga kwarto na napuntahan natin ay magkaiba-iba. Ito yung pinakamagandang Ferris wheel na nakita ko. Yo, shh. Narinig niyo ba yon? Ano? Alam ko. Tumakbo ka. Go. Go. Transcript everything. Noong 1899 sa gitna ng saganang tanawin ng Hokkaido, binuksan ng kaaya-ayang Gluck Kingdom ang kanilang mga pintuan. Nahinango sa mga alamat na kwento ng Grimm Brothers, agad na naengganyo ng mahiwagang parking ito na nakatago sa kagandahan ng kalikasan ang mga bisita nito sa pamamagitan ng kanyang esensya ng mga kwentong pambata. Sumasaklaw sa malawak na 30,000 metro kwadrado, sumikat ang Gluck Kingdom noong dekada 90. Ito ay naging sentro ng mahika at kaguluhan na umaakit ng hanggang 700,000 mga bisita taon-taon. Ang alindog at misteryosong vibe ng parke ay sumasalamin sa mga bisita nito, ginagawa itong paboritong destinasyon sa Rurok. Subalit habang papalapit ang bagong milenyo, ang Blood Kingdom ay nakaharap sa isang pagbaba. Namulat ang dekada 90 sa pagbaba ng alindog ni Imelda dulot ng mga hamong pang-ekonomiya. Mahirap buhayin muli ang parke dahil sa mataas na gastos sa pagpapanatili. Noong dasan sa Ponchito, ang pasaning pa ng pinansyal na ito ay humantong sa pagsasara ng dating pangarap na kaharian nagtatapos ng isang mahiwagang panahon. Pagkatapos si Sarah, ang kaharian ay nalibot ng isang belo ng misteryo, may mga tsismis ng multo na nagmula sa isang trahedikong insidente. Yung kwentong ito ay nagdagdag sa kanyang misteryo bilang isa sa pinakakinatatakutang lugar sa Hokkaido, ang mga labi ng kaharian ng Gluck na ngayon ay isang multong alaala ng kanyang dating kaluwalhatian ay naging destinasyon para sa mga tagatuklas ng syudad at mga mahihilig sa paglalakbay na nahumaling sa kanyang nakakatakot ngunit kaakit-akit na mga guho. Mga kaibigan, ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran, i-like ang video. At sa mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo galing, makikita ko kayong lahat sa dulo. Wow, ang daming espasyo. Oo mga kaibigan, ito ang inarkilang kotse natin para sa Hokkaido. Ito ay nasa X-Trail. Ito unang beses ko itong marinig pero mukhang maganda para sa off-roading. Ito paglalakay, Toyota's ang awin out ngayon. B-roll shot ng mga taong nag-impact. Hindi. Ayos ka lang. Ang mga pulang ilaw dito ay sobrang nakakaloka. May isa dito. May isa pa ron. Kakatama lang natin sa isa. Doon sa Nodako. Diyos ko. May isa. Bagay na hindi ko gusto sa Japan. Narito ang Lungsod ng pulang ilaw. Ang ibig kong sabihin ay mga traffic light. Red light district. Naisip. Yan ang sinubukan mo. At nandun sila, tignan mo. Nakikita mo ba? Mukhang kaibangan nga. Doon mismo ang karusel. Mga kaibigan, hindi natin nakuha ang pluma. May kutob ako na makakakita tayo ng isang bagay sa pamamagitan ng mga puno sa lugar na ating pupuntahan. Oy. Kung naglalakad siya mag-isa at hindi natatakot sa mga oso, sa tingin ko ay okay lang tayo. Patuloy siyang nagpapakita saan man tayo magpunta. Narito na tayo, nariyan ang gusali.
Sige mga kaibigan, kaya lalaki. Ituloy mo lang kung gusto mo. Subok. Ito, ikaw. Ano? Gusto mo bang gawin yon? Para sigurado ayaw nating ma-stranded dito. Mag-ingat sa mga oso. Akin ang aeroplano ito. Oo. Gusto mo bang ipadala ko ito? Seryoso? May mga kotseng nakaparada na rin doon. Yan lang, ayos lang yan. Sige, okay na tayo. Okay ka na. Walang makakakita sa atin dito. Ito ay ang automatikong preno. Okay na tayo, okay na tayo. Pare, wala namang magiging Putang ina. Hoy! Paris, ligtas tayo ito. Ito yung gunang pagkakataon kong gumawa nito. Oh, maligayang pagdating sa aming mundo. Oo, pakiramdam mo ba ay astig ka na? Oh, handa ng asakupin ng mundo. Kalayaan. Baka dapat kong gawin ito ng mas madalas. Ito ang aking ikalawang beses. Iyon ang abandonadong opera house. Pare, ito ay kahibangan. Hindi na pakiramdam na ako'y nasa Japan pa. Mag-iikot lang muna ako ng kaunti. Kailangan nating maging maingat. Meron tayong mga oso, mga viper, at mukhang may mga tao pa na nag-check sa lugar na ito. Kaya medyo tinago namin ang aming kotse at itinago sa gubat na gusali iyon na yon. Dapat dun ang pasukan. Sa tingin ko ang gusaling ito sa harap namin ay ang hotel, kaya tignan muna natin ito bago tignan ng mga sakayan. Kaya nasa likod ko ang pangunahing pasukan sa gusali. Ang mga haligi ay napakalaki. Tara, pumasok tayo. Wow, maraming itim na amag dito. Na nasa loob na pare, wow, ito yung parang pangunahing pasukan, parang pangunahing lobby. Ang gulo ko talaga, iniwan ko na nga eh. Oh, salamat, akala ko totoong kotse, bro. Oh, kaya pala sobrang kinakatakutan din ng lugar na ito. Pero hindi kami mag-iimbestiga ng paranormal sa video na ito. Hindi pa mga kaibigan, baka sa susunod na video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button para maitaas ito ng higit sa 10,000 likes. Ipapakita nito na nagustuhan at na-appreciate nyo ang video na magtutulak sa akin na mag-imbestiga sa paranormal na kwento ng babaeng namatay sa isa sa mga rides at nagmumulto sa lugar tuwing gabi. O baka naman mumultuhin niya rin ang lugar kahit sa araw. Oo, nandito lang ako para tingnan ang arkitektura, kumuha ng ilang larawan. Matagal na itong nasa listahan ko para sa Urbex. Mahal sa PhD talagang gusto ako na ako'y. Meron pa ring ilang mga silya dito rin. Maraming bagay ang naiwan pa rin. Mga piraso ng manika ay kalat-kalat lang sa sahig. Andiyan na ang pa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Oo, may mga sulat sa mga pader. Baka ganun nga. Sobrang laki kasi ng lugar na to, di ko alam saan magsisimula. Matatagalan tayo sa paggalugad dito. Nandito sa ibaba ang bar. Maraming pinsala ang tubig dito. Kaya maraming itim na amag dito. May kotse mismo sa harap ng isa sa mga pasukan or labasan siguro. Parang lumipad sila papuntang hotel, oo, at iniwan lang nila ito dito magpakailanman. Alam ko medyo baliw, 'di ba? Na iiwanan lang nila o mismo sa pasukan pa, medyo kakaiba. Sana iniisip mo na kukunin nila ang kanilang kotse dito. Ito halos mukhang DeLorean pero kariton lang ito. O may makina ng Nissan dito. Kakaiba, ito pa ay tunay na kotse ng Nissan o may makina lang ito ng Nissan, oo. Hindi mukhang Nissan ang badge, oh. Tingnan mo, oh, nandoon pa rin ang makina. Okay, ito yung isang Nissan Bluebird. Hindi ko pa ito narinig. Oo, pareho, pero alam mo ba, narinig ko na yung kanta na yan ng Naruto, oh. Magandang kanta ito, pareho tayo nang naisip nung nakita ko yung pangalan na yun, tulad.
Oh, at sa tingin ko ang base ay isang LX, Nissan Bluebird LX tama sa tabi ng isang paliparan. Mga kaibigan, ipaalam sa akin sa mga komento kung narinig nyo na ang kotse na ito dati nakakaloka. Kung paano nandoon pa rin ang makina, walang na-scrap. Sa tingin ko iniwan lang ito dito. Kahit ang susi ay nandoon pa rin pare. Lahat ito ay kinakalawang malaki ang duda ko na ito'y magagalaw. May mga telang gagamba rin na konti sa ibabaw nito. Sobrang kalawang wow! Oo, sa totoo lang. Gusto ko magkaroon ng isa sa mga ito para sa road trip sa Japan. Isa sa mga lumang paaralan. Hanggang ngayon, nagro-road trip kami gamit ang mga Nissan. Totoo. Nagre-renta kami ng mga Nissans na medyo sikat dito. O, tignan mo ito, may mapa ng rehiyon kung saan tayo at ipinapakita nito. Aking Diyos dito ang paliparan at doon ang Glock Kingdom. Mayroon itong bandila ng Alemanya. Diyos, Malapit lang ang kahibangang ito sa paliparan. Pero palagay ko sinadya nila ito para madaling makapunta ang mga bisita dito. Iyon ang mga susi ng mga lock para sa mga payong. Para sa mga tao. Hindi sila nakawin. Pinakandado nila ito sa... Siguro nga, yan ang unang bagay. Ayan ang unang beses na narinig ko yan. Library Congress siya na sa Macano, Fred. Sa mga piyungan may... Sige, ito ang harapang lobby mga kaibigan. Kayo'y mag-check-in at kukuha ng susi dito. Mukhang maganda. Oh, tingnan mo yung kortina doon. Oh, tingnan mo yung aparador dito. Marami pang gamit doon. Ayokong hawakan ng kahit ano doon, hindi lahat ay amag. Gets mo kung saan kamahal ang hotel na ito para maggabi dahil sa arkitektura, pero tingnan mo ang elevator, talagang social and... Oo, tunay na marmol ito rin. Sobrang daming tubig na tumutulo. Wala ako, sobrang sira na ang kisame dito. Iyon ang nagpapapasok ng tubig ulan. Oh, sa tingin ko may restaurant doon sa baba. Makinig kayo sa tunog na yun, mga kaibigan. Nakita mo ba ano ang ginawa ng mga tao sa magandang restaurant na ito? Inihagis nila ang mga upuan at fire extinguishers sa mga chandelier kung saan sila ay nakasabit. Tingnan mo yan, alam ko. Ano ba yan? Kakilabot yan. Sinisira mo ang magandang lugar na ito. Hapon na lalaki ang mas bata na henerasyon. Medyo mabangis sila. Oh. Sige, parang bar area ito. Radic, magugustuhan mo ang kwartong ito. Oh, ito ang bar. Talaga, pero ikaw gusto mo, mahal mo ang alak. Hindi ko gusto. Ikaw ay nabago na, Radic. Ipinagmamalaki kita. Merong maliit na Christmas tree dito. Hula ko, iniwanan ng lugar na ito noong panahon ng taglamig. Ay, may mga larawan dito. Mga espermas lang sa mga kanyari. Ay, parang mga random na tao lang sila, palagay ko, na nagstay sa hotel. Ang mga lalaki nga ito ay kumanta at nagtutugtog ng gitara. Kaya tingnan mo yung matang ito. Mukha silang sosyal. Sa tingin ko, yun ang lugar kung saan ako magre-retrieve. Ayaw kong magtagal dito ng matagal. Sobrang daming itim na amag. Tingnan mo ang counter pati register, nandito pa rin. Ang mga ito ay nakalabas. Aapakan ko na lang sila para wala nang masaktan. Literal na ang huling sa atin. Dito. Mula sa anggulong ito, Oo nga. Nakuha mo rin ang amag at ang mga spora? Ang amagad na mga spora. Napuputa ako sa putang... Sasaktan nito ako, nakakasuka ko lang. Oo, hutang hahawak ng kahit ano. Oh, wag. Huwag hawakan ng itim na amag. Oo. Mukhang merong... ilang opisina. Naroon ang kusina. Siguro nagluluto sila ng masarap na pagkain Europeo dito. Lahat ng sangkap ay nagkalat pa rin. Bababa muna ako sa basement ng mabilis. Isang yakap lang.
Isang yakap lang. Ayaw ko ng mga basement. Uy, sapatos ng batang maliit. Medyo nakakakilabot na yan, pare. Hindi ko. Alam ko ang problema mo, pare. Mukhang siya pero iyon ang kanyang pangalawang sapatos. Nawala niya ang una sa itaas. Parang siya'y nakayapak dito sa ibaba. Tumatakbo siya dito sa ibaba. Oo. Club ng palakasan. Merong gym dito sa baba. Tama, hindi pwede. Ibig kong sabihin, dapat meron ito. Tama? Yun ay tennis. Bowling. May bowling alley. Pare, sapatos ng bowling ang mga yun. Yun yung iniisip ko. Ang cute. Parang locker room, nagpapalit kami. Hoy, sabihin mo sa akin ngayon, sapatos ba ng bowling yan o ano pa? Hindi sapatos ng bowlingan kaya. May bowling alley sa isang lugar. Hindi ko nakikita. Bowling alley nga lang. Hindi ko gusto ang lahat ng ito. Ay, yun ang gym. Iyon ba ang nasa ibaba? Sa tingin ko, oo. Sige, mukhang iyon nga. Hindi ito nagkakabit, pero bumaba ako. Oo, tara sa kabilang panig. Pare, siguro suot nila ay sapatos pang gym at... Sa tingin ko, baka nandito sa baba ang pool, hindi ba? Hindi, mga shower lang ito. Oh, yun na ba yun? Oh, Ang pangit pakinggan nun! Sige. Ano, pool? Tingnan natin ang kabilang panig. Oh, ako. Nakikita ko ito. Ang pool? Oo. Natagpuan ko na ito. Magandang erratic. Tingnan mo yan. Ito ay... Nakita ko na ito dati. Marahil iniisip ko na nasa video tayo. Baka i-edit ito para sa TikTok. Ito. Nakakarindi ito eh, tingnan mo. Tubig. Oo. Isang sauna na direct ang kaharap ng pool. Sobrang marumi. Nakikita mo ba ang sauna? Tama! May sauna sila doon, ako'y magpupunta. Kumuha ng shot kung kaya ko. Medyo malaki ito. Medyo malalim din. Mukhang napakalaki nito. Nakita mo ba ito ang... Santo Diyos. Maaring na-miss out natin ito mga kasama. Oo. Ito. Ay, isang lugar. huwag mong gawin ang iyong bagay dito. Sa tingin ko, tapos na ako. Tara, umakyat tayo. Parang may clock tower doon sa itaas. Makakakuha fuse sa magandang yung tanawin ng lugar. Umaasa ako na ito na ang tunay na kwarto. Mukhang nasa kastilyo ako ni Cinderella. Grabe. Grabe, sa hapon sila. Anong? Sa aking sa rin ng yabay, ito ay kahibangan. Yabay. Pare, yabay. Hindi namin agad maipapakita sa inyo ito. Kailangan mo munang... Oo. Makinig. Sa mga lalaki ng Reddit, kailangan mong gawin iyon bago mo makita ang kwartong ito. Gawin mo iyon bago mo makita ang kwartong ito. Ang kwartong ito ay... Hindi makatotohanan ang kwartong yun. Para sa mga Disney fan, i-like na ang video dahil panoorin niyo. Tingnan niyo yan mga kaibigan. Sneak peek, ang kwartong yun ang kwartong hinahanap ko. Hindi ako makapaniwala na natagpuan natin ito. Tingnan mo ang lahat ng mga upuan na ito. Gustong gusto ko ang disenyo sa kanila. At nasa tabi rin tayo ng balkonahe. Tara, tingnan natin ng oras na mabilisan. Ako. Wow, hindi na makakita ng kahit ano. Literal na nila mo ng kagubatan ng lugar sa kasamaang palad. Mas magandang pumunta rito tuwing taglamig kapag walang dahon. Marahil makikita mo ang karamihan sa mga gusali. Ito ay magandang paraan para makita kung gaano nakatagal na abandona ang lugar.
Kakatapos ko lang kumuha ng mga larawan ng silid na to. Kung gusto mong tingnan, bisitahin mo ang aking Instagram o Facebook. Si Radic din kumuha ng ilang larawan, tingnan mo rin ang kanyang Instagram. Ang mga link ay nasa description. Sobrang saya ko na nanatiling ganito ang silid sa loob ng mga taon. Maraming lugar sa Japan na napabayaan na katulad nito na nasira na at huli na para tuklasin. Pero ito, isa sa mga pinakadakilang lugar na napabayaan dito. Naglagay ng maraming pera sa silid at buong gusali na to. Naiiwan lang na ganito talaga malungkot. Maaari mong sabihin na ang kisame ay dating isang mural ng mga anghel na karaniwan sa mga gusali sa Europa. Okay, sa tingin ko natagpuan ko na ang hagdanang patungo sa taas. Okay. Maaari tayong makarating sa tuktok mula dito. Oh, may isa pang palapag na patungo sa taas. Tingnan natin ang mga kwartong ito, Radic. May isang pintuan lang papunta rito. Wala talagang bakod dito. Nandito ako. Oo pare, may mga pinto lang sila na dumiretso dito. Ang astig talaga. Oh, yun ang... Random ito. Ito ay isang cool na shot ng ikaw na nakatayo dyan. Susubukan natin kumuha ng larawan pero nagtataka ako kung may mas magandang balkonahe. Hindi yata ligtas yun. Pare, ito ay kahanga-hanga mga kaibigan. Talagang mahal ko ang pagiging dito. Nais kong tuklasin ang lugar na ito ngunit natatakot akong baka hindi ko na ito maabutan dahil kadalasan ang mga ganitong lugar ay nawawala na. So alaga kahanga-hangang mga abandonadong lugar sa Japan ay agad na ginigiba. Iilan na lang ang natitira. Ito ay tiyak na isang klasikong lugar at sobrang saya ko na nandito pa ito. Nangangahulugan na nagbago na nga ito sa paglipas ng panahon. Kahit papaano, natural ang pagkakaluma na nagugustuhan ko rin. Sana nagustuhan ninyo ang video. Ipaalam sa akin sa mga komento kung ano ang pinakagusto ninyo. Pagkatapos natin tuklasin ang hotel na ito, titingnan natin ang iba pang mga sakay sa theme park. Narinig ko lang si Richard na nagpapalipad ng drone. Hindi ko pa siya nakikita. Dapat nasa itaas siya dito. Dapat itong lugar na ito ang magdadala sa kanya. Richard, anak. Richard, nasa taas ka ba? Tangina, magaganda ang mga kwartong ito. Tingnan natin ang ilan sa kanila siguro. Ito yung mga suite. Marahil ang pinakamagandang mga kwarto sa hotel na ito. Tingin ko ang pinakamagandang mga kwarto ay nasa pinakamataas na palapag. Nakakakilabot talaga ito. Tila may mga taong nahiga sa higaang iyon. Na lahat ng mga kwarto hanggang ngayon ay sobrang iba sa isa't isa. Mayroon lamang ilang mga kwarto dito, Diyos ko. Ito ang paborito ko sa ngayon. Sabihin kong aling kwarto ang nagustuhan ninyo. Ito ang sariling silid kainan niya. Hello? Bakit parang hindi ako nag-iisa? Nakikita ko ang mga yapak dito. Magandang hapon. Wow. Talagang maliwanag ang kwartong ito. Okay, ito na ang huling kwarto na makikita sa palapag na ito. Maring ito pang pinakamunting silid sa palapag na ito. Nakahanap lang ako ng sobrang daming CDs. Maaring lahat ng tugtog na tinutugtog nila sa hotel ay naririto. Ang huling hagdanan patungo sa taas, dapat nandito si Richard. Rich, hindi ko mahanap si Richard, bro. Anong balita? Hindi ko pa rin natatagpuan si Richard. Hindi, yun ang aking bag na ligtas. Oh, sige. Richard. Oh. Naroon ang drone na yun. Siya ay nagiging isang drone. Richard, nandiyan ka na? Pare, ang ganda ng tanawin. Nakakuha ko ng kahanga-hangang mga kuha habang lumilipad ako palabas. Oo, taya mo. Tingnan mo sila sa... Ngayon,
Kailangan mo akong bigyan ng tama, di ba? Oo. Tingnan nyo rin ang kanyang channel, mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ito ay aming ikasisiya. Mga kaibigan, gumawa siya ng astig na biyahe sa Asia. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Para maglakbay para sa... Parang higit sa kalahati ng... Taong tama? Taon, isang taon. Buong taon. Maglalakbay ka ng isang taon o... Sana ay magpakailanman. Sana ay abang buhay, mga kaibigan. Mag-subscribe sa kanya. Kailangan niya ang tulong mo. Mag-subscribe sa kanyang channel at magkomento sa video na galing ka sa Ronin. Ito ang magandang spot. Umakyat ka lang ng umakyat. Ang layunin ko ay patuloy lang akong aakyat. Umaasa maging tulad ng bubungan. Astig ito. Nakita mo ba yung kwarto Cinderella? Parang isang grand hall, parang isang venue. Maaari kang lumipad ng FAB drone dito. Oo, talagang... Maaaring magawa ko talaga yan doon. Tingnan nyo ito, mga kaibigan, may mga larawan dito. Meron akong ilang talagang malalakas at sikat na tao na magiging dito rin. Tingnan mo larawan ito ng isang kasal. Yo, may umakyat ba sa Tokyo Tower? Ano? Talaga? Oh, sabi rito umaakyat ng Tokyo Tower. Astig. Uy, tingnan mo, may mga dayuhan dito. Ang cool. Yo. Pare, ang loko nun. Grabe yung astig nun. Mga tao ba yung sumasakay sa bus? Oh, hindi, pero sigurado na baka mga kwarto dito. O mukhang ganun nga. Ito ay noong panahon ng economic bubble kung saan wala nang makakayang magbayad para sa hotel na ito noong 2007. Kaya ito'y nawalan ng negosyo at nagsara. Okay. Ano ba ang tingin mo na mayaman? Mas maraming pelikula. At mas marami pang pelikula ang presyo bawat kwarto, hindi pwede sa Schlab Hotel. Ang replica ay dapat katulad ng sikat na hotel sa Germany. Hindi ko ito ginawa. Yun kaya ito ang presyo para sa... Ang mga bagay na ito daw. Yun ayun kada gabi. Sa tingin ko siguro mga $250 sa pera na ngayon. Oo, $250 sa pera ngayon. Pero kasama na ang inflation at lahatan. Baka sobrang mahal na ito. Baka isa itong high-end resort. Sa tingin ko, ito yon. Tiya na isa itong high-end na hotel. Nakikita mo ba ngayon ang mga hotel na may amusement parks? Hindi, minsan lang siguro maliban na lang sa Disney at Universal. Ito'y perfecto. Sentro. Nakikita mo ba ang aking Diyos? Nakikita mo ba yung tulay na yon? Parang isang arko ng tulay at dinala ka nito sa orasan na tore doon. Oo, nakikita ko nga. Maldita ka. Park dun tama. Wala akong ideya. Sa tingin ko, takot ko siya 2 beses, pare. Takot ko. Siya? Ay, isang beses ako. Mag-isa ako sa isang kwarto nang hindi ko sila nakita. Parang naipit ako at literal na tinamaan. Talaga, oo, marami sila. Nagtatago sa loob ng mga gusali para sa taglamig. Kailan tayo pupunta sa... Ang mga tunay na linya ay talagang medyo malayo talaga tiningnan ko sa drone at parang naghihintay ako ng 1 minuto doon. Pero ang Ferris wheel ay ang pinakamalayo. Pero... Parang lahat sila ay malayo pa rin at natatakpan din. Mukhang tapos na ako sa paggalugad dito at... Pare-pareho lang ang lahat ng mga kwarto. Oo, ito na siguro ang pinakamagandang gusali bahagi iyon ng gusali kahit papaano, mula sa nakikita namin, halos wala na at nagkalat ang mga bagay dito, Pero mukhang kahibangan, makikita mo ang Ferris wheel doon, kaya palagay ko doon ang theme park. Tapos diretso lang tayo na maglalakad na perpekto dahil gusto kong dumaan sa courtyard at gusto kong dumaan sa ilalim ng tulay at pumunta sa clock tower. Kaya medyo cool ito, cool, nice. Sige guys, kaya sa tingin ko doon na tayo pupunta ngayon.
Bago ako lumabas, sinuri ko muna ang ilang kwarto sa unang palapag. Hindi ba ito kasing ganda ng mga nasa taas tulad ng aking inaasahan? Kaya ngayon, naglalakad na lang kami patungo sa temang parke. Iyon ang hotel kung saan ka mananatili. Kaya dapat ay napakalapit at napakadaling puntahan ng temang parke. Kaya ito ay dapat isa sa mga pangunahing pasukan sa temang parke. Rothenberg. Oh, pare, may stuffed animals dito. Baka malapit na tayo sa gift shop. Lahat sila parang sira na hindi kaya yung ika-29 na anibersaryo ang edisyon. O pare, ibig sabihin dito, dumating ang mga baboy ramo talaga. Oo, nag-charge sila para sa pagkain. Yun lang ikaw. Alam mo, oh. Pare, anong tunog yan? Japan Airlines, pre. Malaking eroplano ang nag-take off ngayon. Oy, tignan mo ito, parang mga bahay sa Germany. Oo, ito ay talagang estilo ng Germany. Oo, yung kahoy at parang semento yung paraan kung paano ito inayos. Hindi pa ako nakapunta sa Germany, kaya hindi ko talaga alam, pati na rin yung mga bubong talagang German na German. Nakapunta ka na ba sa Germany? Oo, may mga pinsan ako doon, maganda. Pamilya, sige, naabutan namin si Zark at gala ko sa unahan. Gagawin ko ang prank sa mga lalaki, magpatugtog ng mga tunog ng oso. Ayo mga lalaki, kamusta na kayo? Kamusta ang pagtuklas? Oh, tama na kayo mga lalaki, nandito na. Oo, kayo ba mga lalaki ay mga naglalakad? Oo, kayo ba mga lalaki ay nag-explore? Parang ganun ba? O may permit ba kayo? Hindi po ta. Yo, narinig nyo ba yun? Ano yun? Alam ko. Oh, sige. Oh, Diyos ko. Well, nakita ko ang iyong mukha nang umiti. Parang ito lang ang aking telepono. Tunay na tunog talaga ang unang iyon. Pero pagkatapos mong umikot, ang iyong mukha ay parang... Akala ko talaga nagmula ito sa stereo. Inakala ko lang ginagawa niya ang isang beat hanggang sa nakita ko ang mukha mo. Para akong isang Aleman na tunog talaga ng isang oso. Sana hindi ko ma-jinx na inakala kong gumagawa ng ingay si Radek. Nasa sa kaliwang bahagi dito. Oh, ito isang kotse ng Alemanya. Oo. Kaya iyon ay alam mo, ito yung isang Aleman na kotse. At alam mo, plastic yun. Klasikong kotse ng Alemanya ito. Gumagawa sila ng mga kotse gamit ang plastic. Ito ay isang modelo. Alam ko lang dahil nanirahan ang aking tatay sa Poland malapit sa hangganan ng Alemanya at may isang tao sa kanyang nayon na may-ari ng kotse na gawa sa plastic na ginawa nila. Alemanya. Oh. Plastic ba yan? Oo, plastic nga. Oo, kaya sobrang gaan nila. Kapansin-pansin. Plastic, diba? Pre, pwede tayong maghapon dito na mag-explore. Susubukan nating hanapin ang mga sakyan. Para bang isang kwentong pambata. Ibig sabihin, ito'y hangos sa kwentong pambata ng Grimm, kaya't may sense. Sobrang cool nito. Narito ang organo. Ay, hindi ito gumagana. Ito ay isang napakagandang simbahan. Ipaalam sa akin kung ano ang inyong mga opinion sa mga komento. Kailangan nito ng kuryente. Oh, talaga? Oo. Sige. Palabas na ngayon. Sabihin mo ng malakas. Oh. Medyo nakakatakot itong pagdadaanan sa mga matataas na damo. Pakiramdam ko may mga ahas dito. Diyos ko, amoy pala isdaan dito. Ako. Talagang hindi ko kailangan ito. Hindi lang basta ahas, Steve. Mga viper? Karaniwang hindi banta ang mga ahas pero iba ang mga viper. Ito.
para itong ticket booth para sa isang lugar. Nahuhuli ko lang lahat ng, yun yung mga toxic na kabute, yung mga nagpapalabas ng usok na parang toxic na usok sa'yo kapag natapakan mo sila. Jesus. May nakikita akong mga bagay sa unahan. Tinatangkang marating ang theme park sa pamamagitan ng tulay na ito, ngunit sobrang siksikan ng mga halaman dito. Pero nga putulin natin ang lahat. Wala pa rin akong makitang mga sakayan dito sa itaas at sa mga lugar na ito. Dahil sa sobrang paglago, sa wakas ay nakarating kami sa maliit na temang parke. Makikita mo yung mga malito na trend dito. Ito ang isa sa mga sakayan. Naniniwala ako na isa ito sa mga sakayan kung saan namatay ang batang babae. Ito ba? Oo. May nabasa ako online na tungkol sa mukha ng araw. Sama tayo, alam mo. Ito ay isang video ng pagtuklas. Kung magugustuhan ito at makakakuha ng higit sa 10,000 likes, babalik ako sa Japan kasama si Zark at ang barkada para gumawa ng paranormal na investigasyon sa gabi. Sana kasama ang parehong grupo. Kaya 10,000 likes, siguraduhin pindutin ang button na like. Jam roller coaster. Ito ang pinakamagandang Ferris wheel na nakita ko. Iba-iba ang kulay nito, pula at asul. Oo, pre. Nakakaloka ito. Naiisip na, hindi ito gagana. Alam ko, nakakaloka ito. Ito ang nangyayari. Sobrang kalawang. Yung mga baging ay nag-take over din. Oo. Palakasin mo! Inisip mo. Suri ng mga gagamba. Suri ng mga gagamba. Magiging bahay ako para sa mga gagamba. Marahil ito ay dahil hindi ako nakakakita ng anuman. Talagang maalikabok dito. Doon ka na! Okay, hindi naman ito ganun kasama. Kasi ang dalawang matatanda dito. Magandang lugar para magmaneho ng malalim. Susunod na lokasyon ng PETSA. Santo Diyos, gumagalaw ito. Oh. Sinabi rin nila na baka namatay ang babae sa roller coaster ride. Kaya ito ay roller coaster rin lamang. Kakarating lang namin dito. Lumulubog na ang araw, ngunit aalis na kami ng mas maaga. Hindi ko talaga mapaniwalaan yun. Sa buong araw, bukas ang pintong ito. Ano? Puta. Ito ay bukas. Ano ito? Salamat sa Diyos, ito ay Japan. Salamat sa Diyos at Japan ito. Kung Chicago ito, oh my God, lahat ay mawawala. Ang buong bahay ay nawala, pare. Ang buong. Santo Diyos. Ano ba yun? Diyos, ito ay... Hapon bro, salamat sa Diyos, ito ay... Hapon! Kaya hindi ko ipinakita ang simula, pero nang dumaan kami, nakita namin na bukas ang garahe. Alam namin na bukas ito, pero hindi namin alam na bukas din ang pinto. Mukhang ganun ito nang dumaan kami. Hindi ako makapaniwala, pero okay naman lahat. Wala namang nanakaw sana. Ngayon sinubukan namin yung bagay na wallet. Pero para... Sa kahabaan? Hintay mga kaibigan. Yan ang bagay dito sa Japan na tinitingnan ang iyong salawal upang siguraduhin na hindi ito bumabagsak.
Tangi na hindi ko talaga mapaniwalaan at kailangan mong magtaka kung ang mga tao na nagbibisikleta, naglalakad at nagmamaneho ay nakakita rin medyo nakakahiya. Hindi ako magkakaila. Okay ang lahat. Subtitles mula sa komunidad ng Satsang with Muji. Sana hindi mo gamitin ang audio para doon. Baka kailanganin kong idagdag ito bilang blooper.